Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila magbida-bidahan at nangunguna para patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Di umano'y binansagang Dilima 2.0 na si Congressman Luistro at matapos ang pag-amin nito sa isang trending video na kumakalat noon ay tila nilaglagang sarili sa sarili nitong video. Dilima version 2.0. Gerville Luistro, posible di umanong matatanggalan ng lisensya at masibak sa pwesto bilang chairman ng House Committee on Justice na siyang nangunguna sa pagpapatalsik laban kay Vice President Sara Duterte at Attorney Rowena Guanzon. May malaking pasabog na tiyak siyang gigimbal sa Gerville Luistro at sa Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila tunay talaga na ang kasabihan na digital na talaga ang karma at ang karma ay hahagupit na rin. Ito ang naging katwiran ng marami sa ating mga kababayan nang umalingasaw muli ang di umano'y pinaniniwalaang baho ng kongresista na si Attorney Gerville Luistro na kumakalat sa social media. Ang di umano'y trending video nito kung saan hindi makapaniwala ang marami sa ating mga kababayan na proud pa raw ang nasabing kongresista na isiniwalat sa publiko na itinago pala niya ang kanyang asawa nung magkaroon nito ng kasong panggagahasa. Tila anong klase raw na abogada si Luistro at tila ito pa ang isa sa kanyang pinagmamalaki sa social media. Tila malinaw raw itong obstruction of justice at dapat di umano daw makasuhan itong nasabing abogada na si Luistro at dapat raw umano itong matanggal ng lisensya dahil sa kinahaharap nitong kontrobersyal na issue. Ayon pa sa kumpirmadong balita online, Guanzon, hinamon ng Integrated Bar of the Philippines na imbestigahan si Kong Gerville Luistro sa kanyang bagong programa sa SMNI. Kasama si Ms. Cathy Binag, hinamon ni dating COMELEC at COA Commissioner na si Attorney Rowena Guanzon ang Integrated Bar of the Philippines, IBP, na magsagawa ng imbestigasyon laban kay Batangas Representative Gerville Luistro kaugnay ng kontrobersiyang kinasasangkutan ni Luistro matapos umanong aminin nito na itinago niya ang kanyang asawa na nahaharap sa kasong sa naturang programa. Diretsahang kwinestyon ni Guanzon kung bakit wala pang aksyon ang IBP sa naturang usapin. Ayon kay Guanzon, bakit naman ang IBP? It's a challenge for you. Hindi ba pwedeng IBP moto proprio? Imbestigahan ninyo na yan. Kasi admission na sinabi niya na itinago niya yung asawa niya. Dagdag pa niya. And that's non-bailable offense. Nabanggit din ni Guanzon ang umano'y usapin ng legal fees na may kaugnay sa kasong hinawakan ng law office si Attorney Manasseh Scarpio, asawa ni VP Sara Duterte. Aniya, kay Manasseh Scarpio, may utang siya doon sa rape case ng asawa niya. Ayaw talagang magbayad, kaya ganon. Bakit naman ang IBP? It's a challenge for you. Ikinumpara rin ni Guanzon ang sitwasyon sa ibang kaso upang ipakita ang kanyang punto tungkol sa pagpapatupad ng batas. Bakit si Revilla na nagde-deny siya na ginawa niya yan, flood control corruption, pero nag-surrender siya? O diba? Bakit si Ruben Padilla ilang taon sa kulungan? Bakit yung asawa ni Luistro kakaiba? Ayaw talaga kahit na yun ang batas na kulong na muna bago ka mag-motion for bail. Ang mga pahayag ni Guanzon ay lumabas sa gitna ng umiinit na diskurso sa politika at batas, lalo na't si Representative Luistro ang kasalukuyang chairperson ng House Committee on Justice na humahawak sa mga pagdinig sa ugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, hindi rin napigilan ng marami sa ating mga kababayan na tila dismayado at magbigay ng kanilang komento na tila posibleng madisbardaw ang naturang abogada at matanggalan ng lisensya o di kaya'y masibak di umano
bilang chairman ng House Committee on Justice na siyang nangunguna sa pagpapatalsik laban kay Vice President Sara Duterte dahil di umano sa kanyang tila harap-harapang pag-amin at panggigisa sa sarili nitong mantika ayon pa sa kanilang public post sa mundo ng social media. Tinago ko siya. It's a clear and express admission of committing a crime of obstruction of justice. She cannot hide under Article 20 of the revised Penal Code if that is her plan because PD 1829 is a special law. Explicit admission, ginawa niya yan even if sabihin niyang pang nag-grant yung demorer niya na na-dismiss yung case ng husband niya. Di ba pwedeng makulong pag ganyan? That's harboring a fugitive and that's a criminal offense. Pwede ba yan madisbar? Lalo na't lawyer siya. Nakakatuwa naman. Ipinagmalaki niya yung ginawa niya na pagtatago ng akusado. Hindi ba't nasa batas yan na kung ikaw ay nagtatago ng taong wanted sa batas ay may kaso ka ring kakaharapin? Bakit hindi kasuhan yan at alisan ng lisensya dahil sa batas nakalagay na walang sino man ang pwedeng umangat pa sa batas kahit kapatid, asawa at magulang mo pa yan? Malinaw yan. Dapat sa'yo maalisan ng lisensya bilang abogada. Isa ka sa mga naging kasangkapan sa pag-violate ng batas. Proud ka pa sa pagsabi ng kagagahan mong ginawa. Dapat mawalan ka ng lisensya. Dapat itong maimbestigahan dahil may ginawa itong kabalbalan. Ito inamin niya ito sa publiko na siya mismo ang nagtago ng kanyang asawa na may warrant arrest at pinagmamalaki niya dahil abogada daw siya. Di ba siya pwedeng makasuhan ng obstruction of justice? Di ba pwede rin itong makasuhan ng disbarment and quote? Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. J. Sonsa. Ito, sabi lang niya, Representative Girbil Luistro, ikaw ba ito? Nagtatanong lang naman. Ipinost ni J. Sonsa ang pangyayari sa Supreme Court. Nakalagay dito, lawyer suspended for 3 years after advising client to hide from arrest. So, it's a common knowledge at inamin nga ni Congresswoman Luistro na inadvisean niya yung husband niya na, hindi lang inadvisean, parang itinago niya yung husband niya para hindi maaresto. Kasi may warrant of arrest over an alleged rape. Sinasagot naman ito ni Congresswoman Luistro na inamin niya, ginawa talaga niya yun. Kasi nga, yung allegation daw ng rape is gawa-gawa lang. Kaya, prinoteksyonan niya yung husband niya at tinago niya. So, ang tanong is, itong lawyer na nasuspended for 3 years, dahil in-advise niya yung kliyente niya na magtago para hindi maresto. Si Congressman Luistro ba ito? Sinearch ko ngayon sa Google or sa AI. Mabuti nga at meron tayong Google AI. Tinanong ko lang, is it true that the Supreme Court suspended a lawyer for advising his or her client to hide from arrest? Ang sagot ng Supreme Court is yes, meron. But, hindi po si Congresswoman Luistro. Ang abogado sa naturang desisyon ng Supreme Court is si Attorney Rustico Gagate, case versus Pitcher. Ang nangyari, itong Pitcher, hinar niya yung abogado, Attorney Gagate, sondo sila sa acceptance fee na 150,000. So, nag-trial. Kaya lang, while ongoing trial, nakaligtaan ng abogado yung kanyang tungkulin niya na i-represent ang kliyente niya sa trial. Hindi niya ginampanan yung tungkulin niya. To a point, pagdating ng panahon, dahil napabayaan nga yung kaso, in-advisean nitong abogado ang kanyang kliyente na magtago na lang. As a result, nagreklamo itong kliyente. Dahil sa reklamong yan, nagdesisyon ng Supreme Court, sinuspend nila ang abogadong ito. Yan, jurisprudence na yan, sinerge ko. But, again, sa tanong ni Mr. Jason kung, excuse me,
kung si Luistro ba yung nasuspend, in fairness, hindi siya. Hindi. Okay? Klaruhin natin. Kasi, isip ko, siya na nga ba ito? So, kung siya, kawawa naman. Anong mangyari sa House Prosecution Team? Siya ang lead counsel o lead lead prosecutor. Di wala na. But, mabuti naman at hindi. Speaking of mga na-suspend o na-disbar na mga lawyers, ang alam ko dyan is si Jesus Palsis. Yung pro-BBM na lawyer, na grabing mga birada laban sa mga Duterte. I think suspended siya for 1 year ba? For vulgar post. Masyadong masama yung kanyang mga post. Sino pa? Si Larry Gadon. Hindi lang suspended, kundi disbarred. Ano naman ang kasalanan ni Gadon? I think yung minura-mura niya yung media personnel. Kaya, ayun. Isa sa pinaka mabigat na parusa, disbarred. Kaya sabi ni Gadon, di baling disbarred daw siya, basta may kita siya. Anong kita? Malaki ang sweldo niya. As presidential advisor, sumasahod siya nasa, I think, 300,000 a month. Or in 1 year, including perks, bonuses, and everything, umabot ng sobra 4 million ang kita ni Larry Gadon. Kaya hindi niya kailangan pang mag-abogado pa. But hanggang kailan yan? Hanggang 2028 lang. Sino pa? Si Atty. Kausing, Toto Kausing. Malala nyo, nung kasagsagan pa ang kaso ni General Bantag? Ayan, si Kausing ang spokesperson sa kabila. Mabuti ngayon, hindi na siya abogado, nag-vlog na lang. Dr. Toto Kausing na ngayon. At kasama natin, pro Sara Duterte na siya ngayon. Kaya, no problem. Parehas na nating DDS si dating attorney, now Dr. Toto Kausing. Okay, so, kaganapan sa day 13 ng impeachment trial ni BP Sara. Ayun, quini-question pa rin ng mga senador yung COA witness. Mr. Attorney Roderick Wamil, na grabing mga tanong ng mga senator judges. Ang namonitor ko kanina, itong si Senator Bam Aquino. Pinapalabas niya na bawal ang maggamit ng alias sa confidential funds. Kaya lang, klaro naman yung sagot ng witness na sa COA circular, it is neither prohibited or allowed. Silent. Ibig sabihin kong silent, pwede. Kasi on the ground, ako, nung nasa active service pa ako, sa mga units na ako ang namuno, meron kaming konting intelligence fund at gumagamit kami ng alias para sa pag-clear ng intelligence fund at ibibigay namin sa mga agents namin, confidential or deep penetration agents. Hindi namin nilalagay sa resibo yung tunay nilang pangalan for their security. Reaction opinion itong video posted by Attorney Regal Oliva. Isa na namang napakagandang another day, another point of view. Ito, title niya is The Most Interesting Woman in Congress. Sino sa palagay nyo? Si Congresswoman Gerbel Luistro. Bakit most interesting woman in Congress? Pakinggan natin siya. Sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito. Congresswoman Gerbel Luistro is becoming one of the most recognizable face in Philippine politics. Not because of legislation, but because of controversy. Controversy. May nagsasabing may 8 million pesos legal fee issue daw involving the law office of Attorney Manasseh Carpio. She denies it and challenges anyone to produce the documents. May mga nagtatanong din tungkol sa flood control project sa kanyang distrito. Totoo, may mga proyekto, pero hanggang ngayon, wala pang ebidensya nagpapatunay na may personal siyang kinalaman sa anumang anomalya. Ang tanong ng publiko, fair ba namang
magtanong. Syempre. Then there was the now infamous laway moment. Viral. Yes, relevant. Not really. Mas mahalagang pag-usapan ang laman ng argumento kaysa laman ng bibig. At syempre, nariyan ang kanyang pagiging isa sa pinakamalapit na kaalyado ni Speaker Martin Romualdez. Walang masama sa pagiging loyal. Pero kapag ikaw ang lead prosecutor sa mga usaping may political undertones, people will naturally ask, can loyalty and impartiality comfortably sit in the same chair? Sa batas, allegations are not evidence. Ngunit sa politika, perception is often the first witness. And perhaps that's Congresswoman Jervil Luistro's biggest trial. Another day, another regal. So, ayun. Nasa limelight ngayon si lead prosecutor Luistro. May nagsasabi nga baka daw siya manalong senador pagtatakbo siyang sa 2028. Tatakbo siya senado. Posible daw manalo dahil sa exposure niya ngayon. I do not agree. Depende sa klase ng exposure. Kung ang exposure mo naman ay dahil sa kapalpakan, paano ka mananalo? Ang daming mga example, si Manny Pacquiao. Kung exposure lang pag-uusapan, sobra-sobrang exposure niya, pambansang kamao. Kilala ng lahat si Manny Pacquiao. Bakit natalo siya nung last midterm election? Ayan, perception. Kasi dumikit siya sa Marcos Jr. administration. Tingnan nyo yung tatlong kandidato ng partido ni Pangulong Marcos, Federal Party. Pacquiao, Tolentino, and Abalos. Talo lahat. Bakit? Perception ng taong bayan. Basta dumikit ka sa Marcos Jr. administration, kiss of death. Itong mga nanalong senador sa alyansa, may sarili na silang pundasyon. Example, si Lacson and Soto, Lapid, kahit hindi dumikit kay Marcos, mananalo ang mayan dahil tagal na nila dyan sa politika Sino pa? Pia Cayetano. Kahit hindi na member sa alyansa, mananalo yan. Sino pa? Erwin Tulfo. May mga following na sila. So, huwag niyong sabihin na dahil si Luistro lead prosecutor mananalo sa no way. Siguro kung makonvict niya mapakonvict niya si BP Sara, baka may pag-asa. But anong chances niyang makapakonvict? 16 ang threshold conviction votes. Paano siya makakakuha ng 16? Maliban lang kung totoo yung hinala ni Attorney Harry Roque na nakikialam ang palasyo at gagawin nilang 14, ibababa nila ang 14 ng conviction votes. Baka sakali. But then, wala pa ring assurance. So, good luck ay Congresswoman Luistro. Magbasa tayo sa mga comments. Next, Miriam Santiago daw siya, attorney. Malayo siya kay Madam Miriam. Pamangkin yata siya ni Layla, halos magkamukha. Bingo mismo, labas sa bibig ni Luistro. Talaga namang bumaha kahit hindi biyaya. Nung una, grabing suporta nila kay Martin Romales, di ba?
Kaya lang, nung in-announce ng Pangulo na sa SONA, sasampahan na ng kaso daw ng Ombudsman si Romualdez, nasaan na yung mga loyalist ni Martin Romualdez? Tumahimik. Wala nang gustong magtanggol sa kanya. Yung mga young guns na maingay ngayon, nasaan na yung young guns? Wala na. Ganyan ang politika natin. Hindi katulad dito sa Duterte. Nako, ako forever akong Duterte supporters. Bakit? Napatunayan na nila yung brand of Duterte governance and leadership. Just go to Davao. Kung ano nagawa nila sa Davao, kaya nilang gawin sa buong Pilipinas. At yan na nga ang buong detalye ng ating balita. Napakasalimuot at napakahalaga ng usaping ito. Kaya naman napakalaki rin ang epekto nito sa ating lipunan. Kayo naman, ano ang inyong personal na pananaw, reaksyon o masasabi patungkol sa isyong ito? Kung mayroon kayong mga karagdagang impormasyon, hinaing o komento, mangyaring isulat lamang ang mga iyan sa ating comment section sa ibaba. Huwag kayong magatubiling magpahayag ng inyong saloobin dahil personal na babasahin at pupusuan yan ng aming buong team. Gusto naming marinig ang boses ng bawat isa sa inyo para magkaroon tayo ng isang makabuluhang talakayan. At kung sa tingin ninyo ay nakapaghatid kami ng mahalagang impormasyon sa inyo ngayong araw, please, huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe na rin kayo sa ating channel at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated at laging una sa pinakabagong balita at kaganapan sa loob at labas ng bansa. Paki-share na rin po ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya para mas marami pa tayong mga kababayan ang makaalam, mamulat at maging handa sa mga nangyayari sa ating paligid. Ang inyong simpleng pag-share ay napakalaking tulong para maabot ng katotohanan ang mas marami pa nating mga kababayan. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtitiwala at pagsuporta sa ating channel. Ako ang inyong kabalikat sa paghahatid ng totoong balita. Mag-ingat po kayong lahat at magkita-kita muli tayo sa susunod nating video.